Sa loob ng isang madilim at nakakakilabot na kastilyo, ang Demon Lord ay naghahanda upang simulan ang kanyang pananakop upang sakupin ang mundo. Upang magawa ito, tinawag niya ang kanyang apat na demonic generals, si Drew the Inferno, si Sved the Storm, si Gnome the Earth, at si Bastion. Sa huli, tinawag niya ang pinaka-cynical at walang kaluluwa sa kanilang lahat, ang underpaid na Japanese salaryman na si Denny. Nagsimula si Denny bilang isang simpleng empleyado sa kanyang kumpanya. Siya ay puno ng pag-asa at sigurado na balang araw ay aakyat din siya sa hagdan ng promosyon. Gayunpaman, habang si Denny ay nagsisikap para sa kapakanan ng kumpanya, ang kanyang mga katrabaho ay abala sa pambobola sa kanilang boss. Kaya't sila ang na-promote, habang si Denny ay naitalaga sa ibang bansa upang magtrabaho sa isang expansion project. Pagdating niya roon, natuklasan niyang walang nangyayari dahil walang pondo ang proyekto. Sinubukan niyang kumbansihin ang kanyang boss na aprubahan ang dagdag na pondo para makabili ng mga kinakailangang kagamitan, ngunit tumanggi ang boss niya dahil nangangailangan iyon ng gastusin. Sa halip, sinigawan pa siya ng boss niya dahil sa umano'y pag-aaksaya ng pera. Dahil dito, ang mga lokal ay nawalan ng interes sa trabaho dahil hindi sila bibigyan ng tamang kagamitan, kaya't iniwan nila ang proyekto. Naiwan si Denny upang gawin ang lahat ng trabaho mag-isa. Ngunit matapos makita ng mga lokal kung gaano kasipag si Denny kahit mag-isa, na-inspire sila at bumalik upang tumulong. Subalit nang sa wakas ay napaganya na ni Denny ang lahat, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang boss. Sa una, inakala niyang kinikilala na sa wakas ang kanyang pagsisikap at makakatanggap siya ng bonus. Ngunit mali siya, ni hindi man lang siya binigyan ng pizza party. Ang tanging, gantimpala, niya ay mas maraming trabaho dahil inilipat siya sa isa pang bansa para sa isa pang expansion project. Sa puntong iyon, nagsimula ng tanungin ni Denny ang kanyang mga naging desisyon sa buhay. Napagtanto niyang inuubos niya ang kanyang oras para sa isang kumpanyang malinaw na walang pakialam sa kanya. Habang nasa malalim na pag-iisip, hindi niya napansin ang kanyang paligid kaya't nasagasaan siya ng isang mope. Doon nagsimula kung bakit siya narito. Ngunit iniisip ni Denny na nagkaroon ng pagkakamali dahil imposibleng siya ang sinadya ng Demon Lord na tawagin. Gayunpaman, tinawag siya ng Demon Lord sa pangalan at sinabi na siya ay napili upang maging bagong overseas manager. Nakakuha ng malawak na ulat ang Demon Lord tungkol sa lahat ng sipag at tagumpay ni Denny, na italaga siya sa overseas branch, natutunan ang lokal na wika, at nakuha ang tiwala ng mga lokal upang magtagumpay ang negosyo. Kaya't sa tingin ng Demon Lord, siya ang perpektong kandidato upang maging isa sa kanyang apat na elite generals. Bagamat natutuwa si Denny na sa wakas ay kinikilala ang kanyang pagsisikap, nag-aalangan pa rin siya na tanggapin ang posisyon dahil nangangahulugan itong pagtataksil sa sangkatauhan. Ngunit sinabi ng Demon Lord na ang posisyon ay may kasamang kumpletong benepisyo sa trabaho. Biglang naisip ni Denny na hindi na masama ang pagsali sa Demon Army. Dagdag pa rito, nirerespeto ng Demon Lord ang karapatan ng mga manggagawa, kaya't hindi niya pipilitin si Denny kung ayaw nito. Ang lahat ng ito ay lalo pang nakumbinsi si Denny. Inalala niya kung paano siya itinuring na basura sa kanyang dating kumpanya at hindi niya naisip na karapat-dapat siya sa ganoong mataas na posisyon. Habang nagdadalawang isip na tanggihan ang alok, biglang sumigaw ang Demon Lord at sinabing hindi dapat hayaan ni Denny na ang paraan ng pagtrato sa kanya ng kanyang dating kumpanya ang magdikta ng kanyang halaga. Sinabi pa ng Demon Lord na ang kumpanyang iyon ay pinamamahalaan ng makasarili at abusadong mga manager na hindi pinapansin ang sipag ni Denny. Ngunit hindi niya uulitin ang pagkakamaling iyon. Alam niya ang halaga ni Denny bilang isang empleyado. Ngayon, pipiliin ba ni Denny na bumalik sa kanyang dating kumpanya upang muling pretuhin bilang basura, o mananatili siya rito upang tulungan ang Demon Army? Bagamat nag-aalangan pa rin si Denny, biglang nagsalita si Mandra at tumutol sa ideya ng pagsali ng isang mahina at karaniwang tao sa Demon Army. Pati sina Sved at Gnome ay tumutol din dahil hindi nila makita kung paano makakatulong ang isang tulad ni Denny. Naiintindihan ng Demon Lord ang kanilang pag-aalinlangan, kaya't nagdesisyon siyang bigyan si Denny ng isang pagsubok upang ipakita sa kanila kung gaano siya kakayahan. Natakot si Denny at sinubukang ipaliwanag na wala siyang kapangyarihan kaya hindi siya makakapaglaban. Ngunit huli na, dahil sinubukan ni Mandre na salakayin siya upang subukan ang kanyang kakayahan. Sinabi ni Mandre na narinig niyang ang ibang taong mula sa ibang mundo ay may taglay na espesyal na kapangyarihan, kaya't hinamon niya si Denny na pigilan ang kanyang deadly cake. Bago tumama ang sipa, biglang hamarang ang Demon Lord upang pigilan si Mandra. Tinatanong ni Mandra kung bakit siya inistorbo, ngunit sinabi ng Demon Lord na hindi pa siya tapos magpaliwanag. Tumingin sila kay Denny na nawalan na ng malay sa sobrang takot. Naniniwala si Dennis na tama si Mandre sa iniisip nitong wala siyang silbi.
Ngunit napakaseryoso ng Demon Lord sa pagsasabing kailangan siya, at ang tanging nais ni Dennis ay makilala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Kaya naman, gusto niyang suklian ang tiwala ng Demon Lord sa abot ng kanyang makakaya. Sa puntong iyon, sinabi ni Alandre kay Dennis na narating na nila ang meeting room kung saan naroon ang pinuno ng Minor Tribe. Nagulat si Dennis sa laki ng kwarto, pero ipinaliwanag ni Alandre na normal lang iyon dahil malalaki ang mga Minotaur. Bilang babala, sinabi niya na kilala ang mga Minotaur sa pagiging mabangis, kaya kung hindi mag-iingat si Dennis, baka maapakan siya hanggang mamatay. Binuksan ni Alandra ang pinto, at walang ideya si Dennis kung ano ang dapat asahan mula sa pinuno ng Minotaur. Pero determinado siyang gawin ang lahat upang magtagumpay sa negosasyon, anuman ang mangyari. Nang makita niya ang pinuno ng Minotaur, si Teries, bigla siyang kinabahan. Paano siya makikipag-usap sa isang tulad nito nang hindi agad namamatay? Naawa si Mandray kaya inalok niyang tulungan si Dennis sa negosasyon. Nagpasalamat si Dennis, pero nakita niyang nagsimula ng magtalo sina Mandray at Teries. Ramdam ni Dennis na hindi maganda ang nangyayari. Hindi maintindihan ni Mandray kung bakit tila hindi nasisiyahan si Teries sa mga inihanda nila. Sinabi naman ni Teries na hindi rin siya maintindihan ni Mandray. Dahil dito, walang progreso sa kasunduan. Umalis si Mandray sa meeting room, litong-lito kung bakit ayaw ni Teries tanggapin ang kasunduan gayong una siyang bukas dito. Nang malapit nang matapos ang negosasyon, bigla na lang sumigaw si Teries ng, "Nay, Nay." Nang paulit-ulit. Ilang beses bumalik si Mandray upang kumbansihin si Teries, pero lagi lang nitong sinasabi ang, "Nay." Wala nang maisip si Mandray na paraan para maresolba ito, kaya iniwan niya kay Dennis ang lahat, kahit alam niyang mabibigo ito. Nagsimula ng ma-stress si Dennis, iniisip na wala ng paraan para maayos ang problema. Habang naglalakad-lakad siya sa pasilyo, nakita niya ang isang bar sign at pumasok upang mag-isip. Binibigyan siya ng bartender ng mainit na tuwalya para kumalma, at umorder siya ng inumin habang iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Habang nag-iisip, naalala niya ang isang dating kliyente na paulit-ulit na nagsabi ng hindi, pero kalaunan ay naging matagumpay ang negosasyon. Napagtanto ni Dennis na baka hindi naman talaga tumatanggi si Teries. Kaya nagmadali siyang bumalik sa meeting room, puno ng bagong kumpiyansa. Samantala, naguulat si Alandre sa Demon Lord na walang progreso sa negosasyon. Sa tingin niya, walang magagawa si Dennis dahil kara-rating lang nito sa mundo nila. Pero naniniwala pa rin ang Demon Lord kay Dennis. Pagbalik ni Alandra, nakita niyang naglalagay si Dennis ng dayami sa mga bag. Sinubukan niyang sabihin na wala itong silbi, pero determinado si Dennis. Alam niyang kailangan niyang magpakita ng sinseridad kay Teries upang maayos ang problema. Pagpasok ni Dennis sa meeting room, walang takot niyang hinarap si Teries. Kinabukasan, pumasok si Alandra upang tingnan kung buhay pa si Dennis. Sa halip, natagpuan niya ang kwarto na puno ng dayami, pero wala sina Dennis at Teries. Sa kalaunan, dumating si Dennis at sinabi niyang maayos ang lahat. Ipinaliwanag niya na ang kailangan lang pala ni Teries ay dayami bilang higaan. Sa kultura ng Minotaur, palaging may dalang dayami ang mga ito bilang kama tuwing bumibisita sa ibang lugar. Nang maayos ito ni Dennis, wala nang problema sa negosasyon. Nagulat si Alandre na nagawa ito ni Dennis sa loob lamang ng isang gabi. Ang Demon Lord, bilang pasasalamat, ay ginawang opisyal si Dennis bilang isa sa kanyang 4 na generals. Natanggap ni Dennis ang bracelet bilang simbolo ng kanyang bagong posisyon. Bagamat bago pa kay Dennis ang pagiging general, masaya siya na sa wakas ay mayroon siyang sariling opisina at isang boss na tunay na sumusuporta sa kanya. Ngunit alam niyang marami pa siyang kailangang matutunan sa bagong mundong ito. Iniisip ni Dennis na dapat siyang formal na magpakilala sa iba pang generals. Kaya pumunta siya sa kwarto ni sila at kumatok sa pinto. Laking gulat niya ng isang babae ang nagbukas ng pinto at tinanong siya kung anong kailangan niya. Sinabi ni Dennis na naroon siya upang magpakilala kay Sid. Ngunit malamig na sinabi ng babae na siya ang assistant ni Sid at abala ang amo niya, kaya hindi niya maaaring istorbohin si Dennis. Medyo nadismaya si Dennis, pero alam niyang normal lang ang ganitong pagtutol mula sa iba pang generals. Napagpasyahan niyang bumalik na lang mamaya. Gayunpaman, bago siya umalis, dumating si Alandra na tila nagmamadali. May mahalaga raw siyang sasabihin, may bagong misyon na ibinigay ang Demon Lord kay Dennis. Agad na nagpunta si Dennis sa Demon Lord, na ipinaliwanag na kailangan ng Demon Army ang suporta ng mga kalapit na bansang demi-human upang lumakas. Sa mga ito, ang Ogre Tribe ang pinakamaimpluwensya. Taglay nila ang isang puwersang militar na katumbas ng Demon Army, kaya isang malaking banta sila kung magiging kalaban.
Ipinahayag ng Demon Lord ang layuning magsagawa ng negosasyon upang pagsamahin ang kanilang mga puwersa. Ngunit kilala ang mga ogre bilang mahirap kausap, kaya wala pang napagkakasunduan. Gayunpaman, sigurado ang Demon Lord na magagawa ni Dennis ang misyon, kaya binigyan niya ito ng buong awtoridad. Natutuwa si Dennis na pinagkakatiwalaan siya ng Demon Lord, pero alam niyang napakalaki ng panganib na harapin ang mga ogre ng mag-isa. Dahil dito, nagboluntaryo si Mandrake na samahan siya. Bago sila umalis, sinabi ni Dennis na nais niyang makipagkita kay Gom, ang namumuno sa Demi-Human Division ng Demon Army, upang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga ogre. Bagamat sumang-ayon si Mandrake, tumanggi siyang sumama dahil may alitan siya kay Gom na nagmula pa sa mga nakaraang henerasyon. Habang si Dennis ay pumunta kay Gom, nagpunta naman si Mandrake upang tingnan ang mga karwahe. Sa training grounds, nakita ni Dennis ang arawang pagsasanay ng mga tauhan ni Gom. Napahanga siya sa kasanayan ng mga ito sa labanan at sa mataas na moral na naitataas ni Gom. Matapos ang pagsasanay, nilapitan siya ni Gom at tinanong kung anong kailangan niya. Ipinaliwanag ni Dennis na gusto niyang malaman ang anumang impormasyon tungkol sa Ogre Tribe. Sinabi ni Gom na kilala ang kanilang pinuno, si Obeer, bilang napakahirap kausap, kaya asahan ni Dennis na magiging mahirap ang negosasyon. Pagkatapos makipag-usap kay Gom, dumating si Mandrake, at nagalit agad nang makita si Gom. Nagsimula silang magtalo, at nag-aalala si Dennis sa tindi ng galit nila sa isa't isa. Sa wakas, nakarating sina Dennis at Mandrake sa Ogre Castle. Ngunit pinaghintay sila sa labas hanggang sa bigyan sila ng pahintulot ni Obeer na pumasok. Inis na inis si Mandrake sa matagal na paghihintay, ngunit kalmado si Dennis. Alam niya na taktika lang ito ng mga ogre upang guluhin sila bago pa man magsimula ang negosasyon. Sa wakas, pinapasok sila ng assistant ni Obeer, at napansin ni Dennis ang gusgusing anyo ng armor ng mga ogre. Sa throne room, hinarap nila si Obeer. Ngunit nang subukan ni Mandrake na magsimula ng usapan, agad siyang pinatigil ni Obeer at sinabing wala siyang pakialam sa kanilang layunin. Tanging magpapakumbaba lang siya kung susuko ang Demon Army at papatayin ang Demon Lord. Halos sumabog sa galit si Mandrake, ngunit pinigilan siya ni Dennis. Sa magalang na tono, sinabi ni Dennis kay Obeer na lalabas muna sila upang mag-usap. Sa labas, ibinuhos ni Mandrake ang kanyang galit at sinabi niyang handa siyang sugurin si Obeer. Ngunit pinayuhan siya ni Dennis na huwag magpadala sa emosyon dahil iyon ang layunin ni Obeer, sirain ang negosasyon sa pamamagitan ng kanilang reaksyon. Biglang lumapit ang anak ni Obeer, si Olulo, at nagpakilala. May nais siyang hilingin kay Dennis at Mandrake. Ipinaliwanag ni Olulo na ang Ogre Tribe ay kasalukuyang dumaranas ng matinding kahirapan. Kulang na sila sa pagkain, at marami sa kanilang mga tao ang nagugutom. Nakita na ni Dennis ang mga senyales ng ganitong problema, ang sirang kagamitan ng mga ogre at ang malamig na pakiramdam ng kanilang kastilyo. Naisip niya na ang kanilang sitwasyon ay tulad ng isang malaking korporasyon na nasa bingit ng pagbagsak. Sa labas, ang Ogre Tribe ay nagpapakita ng kaayusan, ngunit sa loob, halos malugi na sila. Ito mismo ang sitwasyon nila ngayon, ayon kay Olulo, at naniniwala siyang ang tanging paraan para makabangon sila ay ang umasa sa tulong ng Demon Army. Subalit, ayaw makinig ng kanyang ama sa kanya, at bukod pa rito, kasalukuyang may sakit si Obeer. Sinisikap nilang itago ang katotohanan ito, kaya pinaghintay nila sina Mandrake at Dennis habang inihahanda ang kanyang ama para sa pulong. Gayunpaman, lumalala ang kondisyon ni Obeer at malapit na itong bawian ng buhay. Kung mamatay si Obeer sa ganitong kalagayan, tuluyan ng babagsak ang kanilang tribo. Kaya't nakiusap si Olulo kay Dennis na tulungan siya. Bagamat naunawaan ni Dennis ang kanyang pag-aalala, sinermonan din niya si Olulo. Bilang anak ng pinuno, dapat ay mas maingat siya sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Ngunit ipinaliwanag ni Olulo na sigurado siyang mabuting tao si Dennis, kaya sinabi niya ang sitwasyon. Pagkatapos nito, nagulat si Dennis nang biglang mag-alok si Olulo ng kasal upang iligtas ang kanilang tribo. Nagulantang si Dennis habang si Mandrake naman ay napuno ng galit, ngunit seryoso si Olulo sa kanyang alok. Sa paniniwala niya, ang mga ogre sa kanilang tribo ay hindi sapat ang talino upang mamuno, kaya kailangan niya ng isang tulad ni Dennis, na may talino at diskarte, bilang bagong pinuno. Sinubukan ni Dennis na kumbansihin si Olulo na huwag gumawa ng padalos-dalos na desisyon, ngunit determinado si Olulo at handa na niyang gawing opisyal ang kasal. Hindi ito hinayaan ni Mandrake. Kinagabihan, nagmuni-muni si Dennis sa kanyang opisina, iniisip kung paano malalampasan ang sitwasyong ito. Ayaw niyang mabaygo sa kanyang ikalawang misyon mula sa Demon Lord. Sa wakas, nagpunta siya sa bar sa kanyang isipan upang makapag-isip ng malinaw.
Doon, nakita niyang may imahinasyon siya ni Mandrake na nakikipagtalo sa bartender tungkol sa kung alin ang mas astig, gorilla o leon. Nang marinig ni Dennis na sinabi ni Mandrake na ang grupo ng leon ay tinatawag na Pride, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Kinabukasan, ginaising ni Dennis si Mandrake ng maaga at humingi ng tulong para sa isang plano. Kailangan muna nilang pumunta sa ibang lugar bago subukang makipag-usap muli kay Obeer. Lumipas ang isang linggo, at tinawag sina Dennis at Mandrake sa trono ni Obeer. Galit si Obeer dahil nalaman niyang lahat ng karatig na tribo ay nakipag-alyansa sa Demon Army sa nakaraang linggo. Lihim itong bahagi ng plano ni Dennis, unahin ang maliliit na tribo na may parehong problema sa kakulangan ng pagkain. Sa ganitong paraan, mapipilitang makipag-alyansa si Obeer upang hindi maiwan. Habang galit si Obeer, sinabihan ni Olulo ang kanyang ama na ginawa niya ito para sa kapakanan ng kanilang tribo. Inamin niyang may sakit na ang kanyang ama at ang tanging paraan para makaligtas sila ay ang pakikipagtulungan sa Demon Army. Bilang bahagi ng plano, iminungkahi ni Dennis ang isang alternatibo, isang pantay na alyansa, sa halip na pagsanib. Bagamat pareho lang ang nilalaman ng deal, mas katanggap-tanggap ito sa mapagmalaking si Obeer. Humingi si Obeer ng ilang araw upang pag-isipan ang alok, at kalaunan, tinanggap niya ito. Habang abala sa opisina, sinabi ni Mandrake na siya na lang ang piliin ni Dennis bilang assistant. Nagkamali si Mandrake ng interpretasyon, iniisip niyang isang proposal ito, kaya't nahiya siya. Biglang dumating si Olulo at nagpasalamat sa tulong ni Dennis, handang gawin ang lahat upang maipakita ang kanyang pasasalamat. Sinamantala ito ni Dennis at inalok si Olulo bilang kanyang personal na assistant. Bagamat masaya si Olulo, nagselos si Mandrake. Ngayon, hindi alam ni Dennis kung bakit nagbago ang asal ni Mandrake, pero isa itong matagumpay na buwan para sa Demon Army. Gayunpaman, alam niyang may kasabay na panganib ang anumang paglago. Makalipas ang ilang araw, abala si Dennis sa kanyang opisina nang dumating si Olulo. Sinabi nito na nakipagkasundo na siya sa Bear Tribe, tulad ng utos ni Dennis. Hanggat susundin nila ang mga kondisyon ng tribo, susuportahan nila ang Demon Army. Masaya si Dennis na naging maayos ang usapan sa Bear Tribe, ngunit may isa pang balita si Olulo. Narinig niyang paparangalan si Dennis dahil sa lahat ng kanyang pagsusumikap, at malapit nang ganapin ang seremonya. Ipapaliwanag niya ito kay Dennis pagkatapos ng tanghalian. Wala pang ideya si Dennis kung ano ang matatanggap niyang parangal, ngunit siguradong mas maganda ito kaysa sa simpleng pizza party. Habang iniisip niya ito, pumasok si Alondra sa kanyang opisina dala ang kanilang tanghalian, gaya ng nakasanayan. Bagamat gustong-gusto ni Dennis na kumain kasama si Alondra, ayaw niya ang pagkaing available sa Demon Army, maputlang lugaw. Naiintindihan niyang mahirap magtustos ng pagkain para sa buong hukbo, pero umaasa siyang sanay may kasamang karne ang lugaw. Narinig ni Alondra ang reklamo ni Dennis at agad na nagbigay ng solusyon, kung gusto niya ng karne, pupunta sila mismo sa pinanggagalingan nito. Ayaw talaga ni Dennis ng ideya ng pangangaso para lang makakain ng karne, ngunit hindi lang ito tungkol sa pagkain. Tumanggap si Alondra ng kahilingan mula sa isang demi-human tribe na puksay ng isang mahiwagang hayop na umatake sa kanila sa kagubatan. 5 orc na ang napaslang ng hayop na ito, at habang nalulungkot si Dennis, naiiba ang pananaw ni Alondra. Para sa kanya, natural lamang na ang mahihina ay kinakain ng malalakas. Gayunpaman, napag-alaman nilang sobrang lakas ng halimaw kaya't hindi ito kaya ng mga orc. Pinagmasdan ni Alondra ang paligid at napansin ang mga kabuteng tumutubo sa ilalim ng puno. Ayon sa ulat, lahat ng inatake ng halimaw ay namamatay habang nangunguha ng mga kabuteng ito, kaya tiyak na malapit lamang ang kampo ng halimaw. Di nagtagal, biglang lumitaw ang halimaw na isang malaking baboy ramo. Agad na sinabi ni Alondra kay Dennis na magtago habang siya ang haharap. Tumalon si Alondra at binigyan ng malakas na sipa ang mukha ng baboy ramo, ngunit gumanti ito sa pamamagitan ng pagbatong gamit ang mga sungay nito. Kayang iwasan ni Alondra ang mga bato, ngunit hindi ito magawa ni Dennis kaya natatarante siya. Sumugod ang baboy ramo papunta kay Dennis, ngunit bago siya masaktan, binigyan ito ni Alondra ng malinis na suntok sa tiyan. Napansin ni Dennis na malakas si Alondra, ngunit kulang ang kanyang mga suntok para patayin ang halimaw. Naiisip niyang kailangan ni Alondra ng sandata. Ayaw ni Alondra gamitin ang buong lakas niya dahil mahirap ang pag-recover pagkatapos, pero wala siyang ibang pagpipilian. Nang sumugod ulit ang baboy ramo, hinawakan niya ito gamit ang isang kamay at mabilis na pinilipit ang leeg nito upang patayin. Dinala nila ang bangkay ng baboy ramo sa nayo ng mga orc upang ipakita na naresolba na ang problema. Labis ang pasasalamat ng mga taga-nayon at humanga sila sa lakas ni Alondra.
Sa kabila ng papuri, iniisip ni Dennis na nakakagulat na okay lang sa mga tao ang kumain ng karne ng baboy ramong halos naging demonyo na. Mas lalo siyang nagulat nang sabihing si Alondra ang magluluto nito. Inakala ni Dennis na seryoso si Alondra, ngunit nagulat siya nang makita nitong tinamaan lang ng fireball ang karne, kaya't naging sunog na laman ito. Pinilit siyang tikman ang luto ni Alondra, ngunit lasang alkitran ang karne. Nagprotesta si Dennis, at nagalok na siya na lamang ang magluluto mula ngayon. Nang matapos si Dennis sa pagluluto, nagulat si Alondra sa lasa. Ipinaliwanag ni Dennis ang proseso, binabad niya muna ang karne sa tubig para matanggal ang dugo, dahan-daang inihaw para matanggal ang taba, at ginawang sabaw para mawala ang lansa. Nagalok siyang turuan ng mga taga-nayon kung gusto nilang matutunan. Habang nagpapasalamat ang mga taga-nayon, sinabi ni Alondra na hindi kailangan ni Dennis na magturo ng pagluluto dahil mataas ang kanyang ranggo. Ngunit ipinaliwanag ni Dennis na ang pag-unlad ng isang sibilisasyon ay nagsisimula rin sa paglago ng kanilang kakayahang magluto. Natural para sa mga taong madalas kumain ng karne na mag-isip ng iba't ibang paraan upang mapabuti ang lasa nito. Ngunit dahil napakabihira ng karne sa lugar na ito, walang makakapag-eksperimento. Sa madaling salita, ang bansang ito ay mahirap at kulang sa kaalaman. Masakit pakinggan kung ilalagay sa ganoong paraan, ngunit hindi makatutol si Alondra dahil totoo ito. Ang bansang ito ay karamihan tigang, at kung ihahambing sa mga karatig nito, mahina. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangang magsikap upang magbago. Bilang bahagi ng Big Four, sinabi ni Alondra na dapat na silang bumalik sa kastilyo. Ngunit hindi sumasang-ayon si Dennis dahil madilim na. Gayunpaman, tiniyak ni Alondra na hindi magiging problema iyon dahil kaya niyang liwanagan ang daan gamit ang kanyang fireball. Ipinagmamalaki niya ang kanyang kakayahan sa mahika, isang natatanging talento ng mga demonyo. Impresyonado si Dennis ngunit napagtanto rin niya kung bakit ang mga demi-human na walang kakayahang gumamit ng mahika ay kailangang mag-ensayo araw-araw upang maging epektibong mandirigma. Samantala, ang mga tulad ni Alondra ay maaring umasa sa kanilang mahika. Gayunpaman, naisip ni Dennis na dapat pagbutihin ni Alondra ang kanyang teknik sa labanan. Halimbawa, kahit tumataas ng malaki ang kanyang kapangyarihan kapag gumagamit siya ng tunay na anyo, matagal bago makarecover ang kanyang katawan pagkatapos. Kaya iminungkahi niyang gumamit si Alondra ng sandata sa susunod na laban at magsuot ng mas maraming armor. Nang marinig ito, biglang tumigil si Alondra at pinatay ang kanyang ilaw. Alam niyang tama si Dennis, ngunit para sa kanya, nakakainsulto ang ganitong pagtuon sa kahusayan. Sa sobrang inis, iniwan niya si Dennis sa kagubatan. Naguluhan si Dennis kung bakit ito nagalit, ngunit mas kinakabahan siya dahil halos tiyak na kakainin siya kung mananatili siya roon. Agad siyang tumakbo pabalik sa nayon ng mga orc para sa kaligtasan. Kinabukasan, iniulat ni Dennis sa Demon Lord ang tagumpay sa kanilang misyon. Pinuri siya ng Demon Lord ngunit napansin nitong bumalik si Alondra noong gabi, habang si Dennis ay dumating kinabukasan, inihatid ng mga orc. Tinanong nito kung may nangyari sa pagitan nila. Sa sobrang bigat ng nararamdaman, sinabi ni Dennis na hindi siya karapat-dapat maging general ng Demon Army. Pinakalma siya ng Demon Lord at sinabing ipaliwanag ang nangyari. Matapos marinig ang kwento, napagtanto ng Demon Lord na hindi sinasadyang na-offend ni Dennis si Alondra. Iniutos nito kay Dennis na magkaayos sila, alang-alang sa Demon Army. Ngunit hindi ganoon kadali iyon. Habang iniisip ang nangyari, natuklasan ni Dennis sa isang aklat na mahalaga ang pisikal na anyo ng mga demonyo para sa kanilang mahika, kaya labis nilang ipinagmamalaki ang kanilang katawan. Dito niya napagtanto kung bakit nasaktan si Alondra, ang sinabi niya tungkol sa armor ay tila pagtanggi sa kanilang kultura. Samantala, sa kastilyo, nadatnan ni Olulo si Alondra na umiiyak. Sinabi nitong galit si Dennis at ayaw purihin ang kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Olulo na bilang tao, iba ang mga pagpapahalaga ni Dennis, at posibleng hindi nito naintindihan ang kahalagahan ng paglalantad ng katawan sa kultura ng mga demonyo. Dito napaisip si Alondra na baka hindi tama ang mga kilos niya sa harap ni Dennis at labis siyang napahiya. Nagkita rin sa wakas sina Dennis at Alondra sa hagdanan ng kastilyo. Sinabi ni Alondra na hindi siya masamang babae, gusto lang niya ng papuri sa kanyang katawan. Sumagot naman si Dennis na iniisip niyang maganda ang katawan ni Alondra. Matapos maunawaan ang isa't isa, humingi ng tawad si Dennis dahil hindi niya naunawaan ang kultura ng mga demonyo. Tinanggap ni Alondra ang paghingi ng tawad at humingi rin ng paumanhin sa pagtaka sa gitna ng kagubatan. Sa isang espesyal na pagtitipon, pinuri ng Demon Lord si Dennis sa kanyang mga tagumpay at binigyan siya ng isang magic stone.
Sa halip na tanggapin ito mag-isa, lumuhad si Dennis sa harap ni Alondra at inalok itong tanggapin ang bato kasama niya. Dahil ang pagbibigay ng Magic Stone ay katumbas ng proposal sa kultura ng mga demonyo, nagulat si Alondra ngunit masaya.